Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ang kapaligiran sa silid ng paunang pag-aayos, bago ang paglilitis, ay lalong nagiging mabigat sa bawat lumilipas na sandali. Hindi pa ito formal na laban sa hukuman sa harap ng isang hukom, ngunit ang bigat ng mga nakataya ay kasing bigat na tila nasa loob na sila ng isang aktual na paglilitis. Si Ethan ay tuwid na nakaupo, matigas ang mga balikat, at ang ekspresyon ay tila inukit sa bato. Sa kabilang panig ng mesa, nananatiling kalmado si Amara, ngunit ang kanyang dibdib ay marahang tumataas bumababa. Mga bahagyang panginginig na pilit niyang pinipigilan. Sa kanyang tabi, binuksan ni Dorothy Huarte ang isang makapal na folder, binuklat ang ilang pahina, at pagkatapos ay marahang isinara ito. Ang mahinang tunog nito ay umalingaw sa silid, tila hampas ng martilyo sa hukuman. Itinuon niya ang kanyang matalim at hindi natitinag na tingin kay Ethan. Ang kliyente ko ay hindi humihiling ng anumang labis, panimula ni Dorothy, kalmado ang tinig ngunit puno ng otoridad. Pinagsamang kustodya. Nararapat lamang na matanggap ni Lucas ang pagmamahal at paggabay ng parehong magulang. Iyan ang pinakapundasyon ng kahilingang ito. Isang mababa at mapait na tawa ang pinakawala ni Ethan, kasabay ng pagkurba ng kanyang labi. Pinagsamang kustodya? Malamig niyang sagot. Nauna nang itinuring ng hukuman na hindi karapat-dapat si Amara. Mas mainam kay Lucas na nasa pangangalaga ko at alam mo iyan. Hindi man lamang kumurap si Dorothy. Bahagya siyang sumandal sa kanyang upuan at maingat na pinagdikit ang kanyang mga kamay. Lumambot ang kanyang tinig, ngunit lalo lamang itong naging mabigat. Isang uri ng bigat na higit pa sa sigaw o galit. Kung iyan ang iyong ipipilit, Ginoong Mendoza, magpapatuloy tayo sa paglilitis. Ngunit kailangan kong ipaalala sa inyo. Bawat salita ay bumabagsak ng maisinadyang bigat, tila bawat isa ay isang direktang hagupit. May hawak pa rin kaming ebidensya ng iyong pagtataksil sa panahon ng iyong pagsasama kay Amara, at handa kaming magpasaksi kung sakaling umabot ito sa bukas na hukuman. Ang bagay na iyan lamang ay sapat ng magsalita ng malakas. Hindi tungkol sa katatagan, kundi sa pagwawalang bahala sa mismong pundasyon ng pamilya. At ang mga hukom ay hindi madaling nagbubulag-bulagan sa ganitong uri ng paulit-ulit na pattern. Isang bahagyang paggalaw ng kalamnan ang gumuhit sa panga ni Ethan. Ang kanyang mga daliri ay marahang kumatok sa mesa. Walang tunog, ngunit kapansin-pansin ang tensyon na hindi niya namamalayan. Lumamig pa ang tinig ni Dorothy, bawat pantig ay tila hinasa na parang talim. At syempre, ang reputasyon ay isang marupok na bagay. Sa inyo, Ginoong Mendoza, at sa inyong asawa na si Judy Ann Montenegro. Isang pangalang palaging laman ng mga magasin sa pananalapi at kolumnang lipunan. Isang pagbubunyag sa hukuman, isang eskandalong headline. Hindi kakailanganin ng marami upang lamunin kayo ng buo ng media. Bumigat at tila sumikip ang katahimikan sa loob ng silid. Napatingin si Amara kay Ethan, tila sinusubukang hanapin ang kahit kaunting pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ngunit nanatili itong walang mababasang emosyon. Gayunman, ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang salita. Sa wakas, ang abogado ni Ethan na nakaupo sa kanyang kanan ay bumasag sa katahimikan. Umayos ito ng upo, tumikhim, at nagsimulang maglahad ng maingat na pagtutol. Sinubukan nitong siraan ang direksyon ng argumento ni Dorothy, at ipawalang bisa ang kaugnayan ng mga nakaraang pagtataksil sa kasalukuyang usapin. Ngunit bawat punto nito ay mabilis. Halos walang kahirap-hirap na sinasagot at pinabubulaanan. Si Dorothy ay tila inaasahan na ang bawat galaw, parang matagal na niyang nakita ang buong laro bago pa man maipwesto ang unang piyesa sa mesa. Ang dapat sana ay matibay na depensa ay unti-unting nagkawatak-watak, at ang kumpiyansa ng panig ni Ethan ay dahan-dahang naubos. Sa oras na muling isinara ni Dorothy ang kanyang folder, ganap nang nagbago ang balanse sa loob ng silid. Hindi pa pumapayag si Ethan. Hindi pa.
Ngunit ang katahimikan na sumunod ay dala ang bigat ng isang lalaking napipigilan na at unti-unti nang naubusan ng mga pagpipilian na handa niyang aminin. Tahimik na napangiti si Amara sa pag-usad ng kaso sa kustodya ni Lucas, ngunit sa kabila nito ay nanatiling nakasabit sa kanyang isipan ang mga tanong tungkol kay Maxwell. Kahit papatuloy na lumilitaw ang kanyang pangalan sa mga email ng kumpanya, isang buwan na mula nang bumalik siya sa Maynila. At hindi na ito muling nagpakita ni isang beses. Pilit niyang pinanatili ang maliit at mapait na ngiti. Isang pagkadismayang maingat na ikinubli sa likod ng kanyang kalmadong anyo. Marahil ay masyado lamang siyang nag-isip. Masyado niyang inasam ang isang bagay na wala naman talaga. Si Maxwell, sa simula pa lamang, ay isang kasamahan lamang. Isang empleyado. At lahat ng kanyang mga kilos, kahit gaano pa iyon naging maingat at tila personal, ay marahil simpleng paraan lamang upang mapanatili siyang nakatuon sa trabaho. Wala nang higit pa roon. Dahil dito, tinanggap ni Amara ang paanyaya ni Tony na maghapunan, 2 linggo matapos ang una nilang pagkikita. Noong hapon na iyon, lumabas siya mula sa kanyang opisina at agad niyang nakita si Tony na naghihintay sa ibaba ng gusali ng Venture and Corporation, nakasandal ng bahagya sa isang makintab na sports car. Parang ang isang chef ay kumikita ng malaki, pabirong sabi ni Amara habang inaangat ang kilay. Hiniram ko lang ang sasakyang ito para isipin mong mas astig ako kaysa sa totoo, sagot ni Tony sabay kindat. Sa totoo lang, ang bangko pa rin ang paborito kong mamumuhunan. Napatawa si Amara at umiling. Isang chef na may taste at may sense of humor pa. Delikadong kombinasyon. Binuksan ni Tony ang pinto ng sasakyan para sa kanya na may mala seremonyang galaw. Kasama lahat yan sa charm package. Ngayon, maghanda ka na. Magugulat ka, sabi niya na may kumpiyansang ngiti. Pagkasakay nila, inabot niya ang isang bungkos ng bulaklak. Bulaklak para sa isang magandang babae, mahina niyang sabi habang tinititigan siya. Bahagyang yumuko si Amara at marahang hinaplos ang mga talulot gamit ang kanyang labi. Salamat! Ang sweet naman, tugon niya. Sweet lang. Akala ko unforgettable ang target ko. Pero tatanggapin ko na lang ang sweet bilang consolation prize, biro ni Tony. Actually, akin ang sasakyang ito, dagdag pa niya habang umaandar sila, may ngiti sa labi. Mahilig ako sa kotse kaya binili ko ito. Pero ito lang talaga ang isa kong pag-aari. At mukhang hinuhusgahan pa rin ako ng bangko. Napatawa si Amara. Sa tingin ko, maayos naman ang paghawak mo sa iyong mga ari-arian. Karapat dapat ka ng gantimpala sa lahat ng pagsisikap mo. Eksakto, sagot ni Tony. At ngayong gabi, bahagi ka ng gantimpalang iyon. Ang pribadong pakikipagtipan ay dapat may pribadong karangyaan. Makalipas ang maikling biyahe, dinala niya si Amara sa isang rooftop terrace sa isang hotel sa Maynila, nakatago mula sa ingay ng lungsod sa ibaba. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap na parang mga bituin sa malawak na kalangitan. Sa gitna ng terrace ay naroon ang isang mesang para sa dalawa, naliligo sa malambot na liwanag ng mga fairy lights at kandilang marahang kumikislap. May mga bulaklak na maingat na inayos sa paligid, nagbibigay ng banayad at romantikong halimuyak sa buong lugar. Ginawa mo ba lahat ito? Tanong ni Amara, namimilog ang mga mata habang halos hindi na niya mapigil ang tawa. Sinabi ko na sayo. Layunin kong mapahanga ka. Mahalaga ang unang impresyon at ang pangalawa mas maganda kapag may kasamang alak, sabi ni Tony habang may mapanuksong ngiti sa labi. Ikaw ang nagluto ng lahat ng ito. Gulat na tanong ni Amara. Siyempre. Nakikipag-date ka sa isang chef. Masyado namang malupit kung itatago ko ang mga talento ko, tugon niya, bahagyang nanunukso ang tono, ngunit may init na nagpapagaan sa pakiramdam ni Amara. Napansin ni Amara ang paraan ng pagdadala ni Tony sa sarili. Relax, ngunit buong-buo ang atensyon sa kanya. Iba ka pala kapag wala kang chef uniform, mahina niyang biro. Ngumiti si Tony. Nakasuot siya ng simpleng long-sleeved shirt na bahagyang naka-roll up hanggang siko at ang ilang buton sa itaas ay nakabukas, bahagyang nagpapakita ng kanyang dibdib. Ang natural na ayos nito ay lalong nagbigay sa kanya ng isang likas na karisma. Relax, ngunit hindi maikakailang kaakit-akit. Kahit sa simpleng kasuotan, hindi maalis ang tingin ni Amara sa kanya at hindi niya napigilang mapangiti. Iba?
aba, mas delikado na ako ngayon. Pero kung hahayaan mo, sabi niya na may pabirong seryosong ekspresyon, pero kung gusto mo, maaari ko ring isuot ang uniform ko sa susunod. Para opisyal kong mapasa iyo ang puso mo. Napatawa ng malakas si Amara. Delikado? Tony, sa totoo lang, ikaw ay puro charm at kalokohan lang. Lumapit ng bahagya si Tony, lumambot ang kanyang tinig, ngunit nanatiling mapanukso. Tatanggapin ko iyan bilang papuri. Ang signature dish ko ay kalokohang may charm. Pinakamainam na ihain kasama ng tawa. Ganyan ba talaga ang lahat ng mga date mo? Mga espesyal na hapunan, pribadong rooftop. Tanong ni Amara, may bahid ng kuryosidad sa kanyang mga mata. Hindi, mabilis na sagot ni Tony na may ngiti. Karaniwan, sa restaurant lang ako nagdadala. Pangalawang date. Street food sa tabing kalsada, kasi. Naubos na sa unang date ang budget, dagdag niya habang tumatawa. Isang payak na lakad, pero tapat. At syempre, kadalasan, pagkatapos noon, nawawala na sila. Wala nang balita. Hindi na tumatawag. Para silang naglaho na parang mahika, sabi niya, sabay kibit-balikat na may pabirong lungkot. Pero para sa akin, ang gabing ito ay isang tagumpay. Sa kusina at sa pag-ibig. Fairy lights, bulaklak, at pribadong rooftop. Kasama lahat. Napatawa si Amara ng muli, magaan at puno ng aliw. Ang katatawanan ni Tony, na halong banayad na romansa at pagiging mapaglaro, ay tila natural lamang. Unti-unting naglaho ang tensyong ilang linggo niyang dala sa bawat tawa at panunukso nito. Kung ganoon, para sa pangalawang date natin, street food ang aasahan ko, tama? Pabiro niyang tanong habang nakangiti pa rin. Eksakto, sagot ni Tony. Pero sana, wag mo naman akong i-host pagkatapos ng street food date natin. Kung gayon, pumapayag ka na sa pangalawang date sa akin. Tanong niya, kumikislap ang mga mata sa ilalim ng mga ilaw ng fairy lights. Napatawa muli si Amara, hinayaan ang tawang iyon na sumabay sa hangin ng gabi. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tila gumaan ang kanyang dibdib. Ang gabi ay sa kanila lamang. Puno ng liwanag, tawanan, at dahan-dahang umuusbong na damdaming hindi pa nila lubos na nauunawaan, ngunit kapwa nila nararamdaman. Sa susunod na kabanata, isang hindi inaasahang tao ang makakakita kina Amara at Tony na magkasama, at ang balitang iyon ay mabilis na makararating kay Ethan, na lalo pang magpapasiklab sa kanyang pagsisisi at selos. Samantala, habang unti-unting binubuksan ni Amara ang kanyang puso sa posibilidad ng bagong pag-ibig, isang biglaang pagbabalik ni Maxwell ang maaaring gumulo sa damdaming nagsisimula pa lamang niyang buuin. Kaya abangan natin,